Hello guys, good afternoon. So, farm update ulit. So, kagaling lang ng opisina, hindi pa nakabihis. Pero bumiyahe na kaagad kami dito kasi natid ko yung pamangkin ko. Anak ni ate, yun o. Yung malit na yun, yung matagal kumain. Papakita ko lang guys yung epekto ng herbicide. Yung pamatay damo. Kasi ang pinay-sprayan namin ito dahil mas mabilis mamamatay yung mga damo kapag ginisprayan. So ito siya. Ayan. Bale ito ay inisprayan noong Sabado. So ilang araw pa lang nakakalipas, mga limang araw. So ayan siya. Hindi naman sabi kasi kapag na-spray ng herbicide ay maapektuhan daw yung kalamansi sa ugat. Hindi naman, tingin ko hindi naman kasi matagal na rin kami nagpa-spray. So tsaka itong mga produkto, yung mga herbicide na to, siyempre pinag-aralan din na maigi ng mga ano ito, ng mga expert, mga nagtimpla. Kaya siyempre talagang hindi sila bibenta kung yung bawat produkto na ilalabas nila ay ibebenta ay maapektuhan yung mga tanim. So naka-design yun. So ito na siya. Ayan. So kung yung ikukumpara natin sa mano-mano tabas, itong area na to siguro kasi ito ay mga nasa 300 na puno. So kakain ito ng kung sa dalawang tao mga 2, 3 hanggang 4 na araw to mano-mano, itak lang. So sa spray, 2 tao ay ano lang, 1 araw lang. So kapag na bulok itong mga pinag-sprayan, pataba pa siya, tsaka sagad. So hindi naman to hindi naman to talagang matapang yung timpla. Bale yung ano dito, yung timpla, yung ratio, kalahating lata ng sardinas sa 16 liters na tubig. Tapos hindi rin puno kasi mabigat. So yun ang ratio ng sa tubig, yung pang spray. So ayan, so ngayon kitang kita na yung pilapil. So ang susunod naman dito na steps, kapag umulan, ipapamonitor natin yung ito yung daanan ng tubig na yan, kung saan nag-stuck yung tubig. So papalagyan natin ng kanal tulad nito, yung mga stagnant water yan. Pero hindi naman marami, hindi naman siya tatagal kasi nga mas malalim yung kanal dito sa gilid na yun. Kung ma-absorb ang tubig, lalabas sa kanal. Ayan. So ito, okay lang ma-stuck yan dito. Sa ilalim na rin kasi siya, sa baba. So ayan. And then siguro mga 5 to 10 years itong mga puno na yan, o yung bawat dulo ng dahon ito. Yan. Tsaka yan, magkakaabutan yan. So mapipilitan tayo mga balang araw, balang taon na mag-trim bawat daanan para kapag pipitas ay hindi masikip or hindi masukal. So sinadya natin na masinsin yung pagkakatanim, yung distansya ng bawat puno kasi nga medyo maliit lang yung area. Wala pa tayong hektar-hektaryang lupa kasi dapat at least mga nasa 3 meters to 4 meters yung distansya ng bawat puno, yung tanim, para maginhawa yung pagpitas. Maganda tingnan. So balang araw kapag nagkaroon tayo ng drone, idodrone ko ito para makita yung aerial view kung gaano kaganda. Actually hindi to pantay, kanal pa lang kita nyo nakagalo, bumalik ko ang gano'n kasi nga madalian din, saka sayang ang panahon. So by the way, nagpapaspray din pala kami sa ibang area. Yung na-sprayan na area ay bale pang-apat na to, itong area na to pang-apat. Ito yung nauna Then may kanyugan kami, may kabilang ilog,
Meron ding isa tabing kalsada lang din. So bukas doon kami sa kay Batang. Medyo masukal na rin din. So papabiran na rin natin yung herbicide din. Mga isang araw siguro tapos yun. Kung hindi man, at least mga isang araw at kalahati. So yun. Yun ay ang mga bagong tanim. Yung mga matatanda doon ay mga 100 mahigit. Yan yung mga bata. Yung mga bagong tanim. Mga 500 plus. Yun doon. So total mga nasa 600. Yun doon. So kabuuan ang mga tanim namin sa sarili lang namin ni Commander, mga nasa 2,000. And then yung mga productive lang talaga ay mga nasa bagay yung mga malalaki na napapakinabangan, maraming bunga, siguro may ano na rin, mga 50%, ito na din 1,000, okay na rin. Pero hindi pa siya totally full blast kasi nga nasa growing stage pa lang sila. So sana after years mag full blast na, mag boom talaga yung bunga. Mapag-aralan namin na maigi, enough yung supplies ng tubig tuwing summer, then tuloy-tuloy yung pasahod namin sa mga tao para tuloy-tuloy din yung income. By the way, meron kaming isang tao na regular talaga, so patatlong taon na siya, awan ng Diyos, yung October, monthly yun siya. Then meron kaming hinuhugot na regular din ng partner niya. Then meron pang dalawa, bali 4 na sila. Then meron kaming isang runner din, hinuhugot din pag ano. So pag kinakailangan ng maraming mamimitas, muhugot din kami. Malaking tulong din sa mga tao kahit pa paano. So kahit na wala kaming gaanong ipon, basta may pang rolling lang, tuloy-tuloy lang, okay lang. Nakikita naman natin yung future nito eh. Basta malusog lang ang pangangatawan, walang sakit, okay na yun. Dapat pa rin pasalamatan. So sana after 3, 4, 5 years ay talagang ma-maintain pa namin ito hanggang sa ilang taon. Shout out nga pala dyan sa mga sumusubaybay, o kung sino man kayo, comment lang kayo. Hindi man tayo talagang vlogger, wala to, pa-job lang, part time lang, part time. So yan. So ito ay 2019, hindi ko na matandaan kung anong taon dahil marami na, matanda na tayo, dami na nating iniisip. So yun, ito ay December, ito yung pinakabata December. So yun lang muna guys, update ko na lang ulit kayo kapag may mga bago. So sa presyo ng kalamansi talagang mura, base dun sa pinagdideliveran namin noon, may 20, may 30, 35, pero okay lang. Bawi na lang pag pag season. Ganun talaga kapag magkaabutan yung supplies and demand. So pag maraming supplies, talagang mababa ang demand o yung presyo. Ito, pag talagang alanganin sa presyo, aantayin na lang natin siyang mahinog, i-juice na lang. And then kapag okay na yung mga pagkakalamansi juice namin and yung mga customers, pag meron na, i-juice na lang namin. So okay lang, kasi talo talaga pag pag medyo mura talaga yung kalamansi. Siyempre mag-aargala ka ng mamimitas, sasahuran mo rin yun.
3:50 na rin ang araw dito. So tabla-tabla lang. Meron din. Pero sa ngayon hindi pa namin priority magpapitas. Bigay muna natin sa iba. Ito naman yung mga natumba. Yan. Hindi naman sila nanilaw. Buhay naman. Sana mabuhay, huwag mamatay. So yan. Yan. Time check 6:32 ng takip silim. Babalik na tayo dahil gabi na, malamok na, madilim na. So see you guys sa susunod kong vlog. Bye bye.